Magandang araw po sa bawat isa at mapagpalang araw sa bawat isa. Ngayon parang pakiramdam ko, first time ko lang din po ulit mag-preach. Pero masaya po ako na magamit ng Panginoon para ibahagi yung salita niya sa bawat isa. Kayo po ba, masaya po kayo na nakapagpuri kayo sa Panginoon? Sabi nga dun sa song, karapat dapat siya. Ang ngalan niya ay higit na mataas kaysa kaninong pangalan kahit sa mga politiko. Di ba? Ang politiko nangangako, pero si Lord nangangako din. Kung pinaniniwalaan nga natin minsan yung mga politiko, how much more si God na kapag ka nangako, tinutupad niya. At alam niyo po ba, isa sa pangako niya, na lahat ng mga anak niya, makakapiling niya sa kanyang kaharian for eternity. Yan. Kung saan wala nang pagdurusa, wala nang paghihirap, wala nang mainit, siguro doon malamig kasi langit. Marami ho dito siguro nung nakaraang mga araw nagpunta ng Baguio, nagpunta ng mga malalamig na lugar kasi sobrang init po talaga. No? Pero ngayon po ba na medyo mainit? Medyo mainit po, no? Hindi po medyo. Mas lalo pa po yan paiinitin sa salita ng Diyos. So I hope na hindi po mag-init ang inyong mga puwet sa pakikinig ng salita ng Diyos. I-preach ko po kung ano yung pinapasabi ng Panginoon and I hope na tanggapin po natin ito ng buong puso. Okay, yung ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa Juan 15, chapter 15, verse 2 to 3. Yan po sa inyo mga Bible. Mas maganda po na sabayan nyo po ako sa pagbasa. Antayin ko po kayo para sabay-sabay po tayong makabuklat. Yan. Nakita na po ba? Amen. Pinagsabihan po ko na kapag ka magpre-preach, dapat daw po hindi ako palakad-lakad. Subukan ko pong gawin yon na yung pulpito po hindi uusog sa unahan. Sabi ho dito, 1 chapter 15 verse 2 to 3, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, banal, mahabagin, tapat, punong-puno ng biyaya. Ikaw po na siyang umiibig sa amin ng lubusan. Ikaw po na nakakaunawa sa amin. Higit sa pangunawa po namin sa aming mga sarili. Salamat po dahil ikaw po ay naririto. Patuloy po kaming iniingatan. Patuloy po kaming tinutulungan. At alam ko po ang pagkakataong ito ay ginagamit mo upang kami po ay mapabuti, maituwid. At dalangin ko po, O Diyos, anumang gumugulo sa aming isipan, ito man po ay aming mga kasalanan, maging mga nakatanim na hindi magagandang bagay sa aming puso, ito po ay aming pinapalinis po sa iyo. Hinihingi po namin ito ng tawad at nais po namin na ang iyong banal na spirito ay malayang kumilos sa buhay ng bawat isa, magbigay ng bagong puso, lumikha ng bagong pagkatao ayon sa iyong wangis. Salamat po, Panginoon. Inaasahan po namin na ikaw magpapakita ng dakilang bagay na hindi pa po namin nasasaksihan noon. Maraming salamat po. Ito ang amin dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Di ba? Medyo masakit yung verse na to eh. Alam nyo, habang binabasa ko itong verse na ito, na inaalis daw ang bawat sangang hindi nagbubunga. Di ba po? Parang kakaiba ho yung konteksto nito. No? Ang pagpuputol po ng sanga, alam niyo naman po eh. Alam ko po, may ilan ditong mga farmer or naka-experience ng magtanim at makakita ng puno. Wala naman ho sigurong tao dito di pa nakakita ng puno. Lahat po nakakita ng puno. Yon, meron pong iba mukhang puno. Parang ako. So, may mga puno na may mga sanga.
Nakakita na po kayo ng punong walang sanga? Baka po meron kayong alam na punong walang sanga. Siyempre po, ang tree merong sanga. Kahit nga po yung halaman lang na maliit, may sanga. Pero siguro yung iba, wala tayo makitang sanga. Pero hindi yun puno. Pero ang puno, may sanga. At ang sanga, maninipis na part ng puno. At alam niyo po ba, na kapag ang sanga ay hindi namumunga, parang wala siyang dahon tas bunga, ang ginagawa ay pinuputol. Napaisip nga po ako kung bakit pinuputol nila. Kasi okay naman, may puno, tas may sanga, ba't kailangan pang putulin? Yon. Ito po pala ay pamamaraan ng mga tagapangalaga ng puno para mas lalong mamunga ang sanga para mapakinabangan po yung magiging bunga nun. Kung meron tagapangalaga, syempre siya ho yung nagtanim at inaasahan niya na yung puno na yon sa wastong gulang ay mamumunga. Kapag yung isang branch na yon hindi namumunga, ang ginagawa po ng branch na yon, kumukuha lang ng nutrisyon doon sa buong stem, pero hindi siya nagpro-produce ng fruit at wala iyong pakinabang sa tagapangalaga. Yan po pala yun, no? Meron naman pong mga sanga na pag tiningnan mo po, malagong-malago yung dahon, pero walang bunga. May halin tulad po ito sa mga taong nagsasabing may pananampalataya sila, masyadong flineflex kung ano yung mga nagagawa nila, pero hindi naman nakikita ang bunga. Ano po bang klaseng bunga yon? Yung tinutukoy na yon. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu. At alam niyo po ba, kung kanino tayo nakaugnay, yun ang makikita sa atin. Pwede po bang mamunga ng santol ang puno ng bayabas? Hindi po, no? Ang puno ng apple namunga ng pakwan. Mas malalo na ako kung puno ng kamatis namunga ng langka. Kawawa naman yung branch nun. Ang laki ng bunga. So, ang awkward, no? Hindi po kaparehas ng bunga yung puno. Dapat to, kaparehas ng puno ang bunga. At alam niyo po ba na nakikita sa ating bunga kung ano ang ating pinaniniwalaan, kung sino ang ating pinaniniwalaan, at kung kanino tayo nakapundasyon. Sabi nga, kataga ito, we are shaped of what we really believes. Para tayong hinuhugis ng kung ano ang pinaniniwalaan natin. Kung saan tayo nakakiling, dun tayo matutumba. Ganun yun eh. Kung ano yung nasa isip natin lagi, panigurado, yun yung gagawin natin. At alam niyo po ba na itong verse na to, medyo masakit to. Medyo. I hope mai-deliver ko to ng magaan-gaan. Kasi ang sabi doon, pinuputol. Meron po bang pinuputol na hindi masakit? Sa tingin niyo po, pag pinutol ko po itong kamay ko, sabihin ko, ang saya. Alam niyo, yung mga napapanood ko sa TV, may diabetes minsan yung iba. Tapos biglang na-infection yung paa. Hindi pa pinuputol, namimighati na sila eh. Sabi ng doktor, dahil magang-magana yung paa, hindi na natin yung kayang gamutin, puputulin na natin yan. Anong reaksyon ho nila? Grabe yung takot, grabe yung sakit na nararamdaman nila sa loob-loob. Kaya, inaanyayahan ko ang lahat na tiisin po muna yung pag-uusapan natin ngayon. Please bear with one another. Yan, hanggang sa matapos po yung preaching na ito. Kaya yung pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay, Kuya JB? Yan. 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 Yan po. Aray ko.
So, masakit po yung pag-uusapan natin kasi mapapaaray ho talaga yung kailangang natin mapakinggan. Alright. So, inihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili bilang puno ng ubas. Alam naman po natin na si Jesus, lagi siyang nagbibigay ng illustration. Di ba meron po siyang mga parables? May parable ng talents. Ang daming parables. May magsasaka. Iniisip ko bakit niya sinasabi itong mga bagay na ito. Kasi kadalasan, pagkausap niya magsasaka, sa lingwahe ng magsasaka siya na nagsasalita. So, ibig sabihin, maraming mga pagkakataon sa buhay natin na tinuturuan tayo ng Diyos sa mamagitan ng mga illustrations. Hindi nyo ba napapansin, no? Na nakalimot to kayong mag-pray, tapos bigla ho kayong bumiyahe, tapos pagkakita nyo sa biyahe, may nakasulat to doon minsan na dumaan, pray without ceasing. Basta sa mga ganon, tapos biglang may nagkabanggaan, hindi ikaw yung nahagip, mapapapray ka tuloy ngayon. So illustrations, gumagamit si Jesus ng illustration. At yung kanyang illustration ay ang puno ng ubas. Sabi niya doon, ako ang tunay na puno ng ubas. Ibig sabihin, minsan may peking puno. Ngayon nakakita na ako ng peking halaman. Muntikan ko pa madiligan yung iba eh. Kasi ang galing eh. Pagka tinignan nyo, may dahon, hindi nalalanta. Mas astig pa kaysa dun sa dahon na, ano ito, yung normal, yung tinatanim, kasi yun kumukupas eh. Pero yung mga synthetic, ang ganda tingnan. Kunyari may rose. Tinignan nyo, ang ganda. Hindi nalalanta. Pero hindi dumadami kung walang pera. Bili ng bili. So, yun. Kung si Jesus ang puno ng ubas, tunay na puno ng ubas, ang Diyos Ama ang tagapangalaga, at tayo naman ay itinuring o sa illustration, tayo ay ang mga sanga. Pakisabi nga ho sa katabi natin, isa kang napakagandang sanga. Magkamali yung dinig isa kang napakagandang sanga. Bakit maganda? Kasi nililinis daw eh. Oh, edi meron bang malinis na pangit? Siyempre, nililinis. Sa paghahalin tulad, tayo ay mga sanga. Kaya wag tayong magagalit kapag sinabihan tayo ay mga sanga. Wag tayo magagalit Yung sanga, nakaugnay siya sa puno. Bakit kaya ginamit na illustration yun ni Jesus? Para ipakita na dapat tayo ay nakaugnay sa Kanya. Nakadugtong sa Kanya. Ano ang ibig sabihin nun? Dapat tayo ay may personal at maayos na relasyon sa Diyos. Yun pala yung gusto ng Diyos. Kung bakit niya yun in-illustrate. No? Kasi, maraming tao may pandinig, may mata. Nakatingin kay Jesus, nakikinig kay Jesus, pero ayaw magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Diba? May mga ganong mga tao eh. Hindi, alam niyo, nakikinig lang sila kasi may gusto silang malaman para pag nalaman nila, pwede nilang siraan yon. Pag nakita nila, inoobserbahan nila, hindi naman dahil gusto nilang makita kung okay yung tao, tinitingnan nila kasi pag nakita nila, may ebidensya ako, may gagamitin ako laban sa'yo. Meron pong mga ganong klase ng tao. Alam niyo po ba na si Jesus, nung time na siya yung nagpre-preach, meron nung nakikinig, meron nung nandoon, meron nung nakatanaw sa kanya, pero ang goal hindi magkaroon ng relationship sa kanya. At kung papansinin ho ninyo, na yung mga Pharisees na dapat sana'y kasama niya, na mga lingkod ng Diyos, yung pa yung galit na galit sa kanya, hinahanapan siya ng butas, pinakikinggan siya para malaman kung si Jesus ay magkakamali. Problema lang nila, si Jesus hindi magkakamali. Tayo pwede magkamali. Tao tayo. Si Jesus nagkatawang tao, pero Diyos siya. Kaya hindi siya magkakamali.
Kung hindi si Jesus nagkakamali, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Jesus, totoo. Lahat ng mga ipinapaliwanag ni Jesus, hindi kasinungalingan lang. Kung siya ay nangako sa atin, ibig sabihin, yun talaga ay kanyang tutuparin. At kung ano yung sinabi niyang makakapahamak sa atin kapag tinuloy pa natin, siguradong makakapagpahamak sa atin. Kaya mas maigi na tayo ay lumapit kay Jesus, magkaroon ng personal na relationship kay Jesus para pag napakinggan natin siya, alam natin na tayo ay mapapabuti. Alam niyo po ba na ang sanga, pagkahiwalay sa puno, patay? Ganon din po tayo pala. Sa paningin ng Diyos, kapag tayo ay hiwalay sa Kanya, tayo ay patay. Kaya nga po yung spiritual death, pagkahiwalay sa Diyos. At yung kaluluwa naman natin at spirito, pagkahiwalay sa ating katawan, ang tawag doon ay physical death. Ang pagkahiwalay pala ay kamatayan. Ang pagkahiwalay kay Jesus, hindi tayo nakadugtong, tayo ay patay. Useless, miserable ang ating buhay. Walang purpose, walang epekto. Walang dulot, nandun lang, panggatong, sinusunog. Ganun ang nangyayari pagka sanga ay pinutol. At sabi ni Jesus, kapag hindi tayo namumunga, ibig sabihin, puputulin tayo. Total cut out. Ang sakit naman nun. Aray ko. So, di ba pag pinutol, masakit. Pero, meron naman na pinuputol na ilang part ng branch. Hindi lahat. Kumbaga, kunwari, ito yung sanga, puputulan lang ako ng kamay kasi makulit yung kamay ko, nakaw ng nakaw. Alam niyo yun? May paa. Lakad ng lakad para makabalita ako ng mga chismis sa labas. Ayan, puputulin niyo ng Lord. Joke lang. Hindi naman siguro gano'n na literal na mapuputol. May mga ilang parte na pinuputol. Kasi balikan po natin dun sa sa John chapter 15. Pwede mo pakibalik dun sa unang slide. Yan. Hindi po, sa unang slide. Sa unang slide. Yan. Sabi po doon, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Hindi lang po pala yung hindi nagbubunga yung pinuputulan. Pati rin po pala yung sangang nagbubunga. Pero ibang klaseng putol. Sino po dito yung magaling magputol, magaling maghiwa? Baka dito may mga magagaling maghiwa. So may mga ilang cuts na, alam nyo yun, hindi talaga siya basta ginanon, chinap. Ang nakita ko nga sa ilang sa ilang mga chef, kung familiar ho kayo sa food carving or fruit carving, yung fruit ay hinihiwaan. Tapos, sa paghiwa niya, nagkakaroon ng artwork. Gumaganda, nagkakaroon ng design. Ngayon pala, ang mga Kristiyano na namumunga, kailangan ding putulan. Trinitrim. Hindi ko parang hirap ako ma-illustrate yung buhok eh. Sa mga lalaki ho kasi, sa kababae, asset nila ang buhok. Parang nakikitang gwapo sila at maganda kapag yung buhok nila maayos. Ngayon, kapag yung buhok nila, hindi nila pinagupitan ng 500 years. Mukhang tupa yun. So, di ba ginugupitan? Sa babae, meron pang ibang klase ng cut eh. Ano ba yan? Yung mga layered. Sabi nila, mahirap daw yung mga layered cut. At yung mga cuts na yon, hindi yun para kalbuhin yung hindi kalbuhin yung tao, papangitin yung tao, kundi para yun, linisan. Magmukha silang presentable, magmukha silang malinis. Ganon din pala. Oh. Tayo mga namumunga na, kailangang putulan. So yung namumunga,
Ibig sabihin, yung nutrition na nakukuha nila kay Jesus na. Pero, nasa process pa sila ng maturity. Hindi natatapos yun. Na nagpre-pray na sila, nagde-devotion na sila, uma-attend na sila ng tapos nag-share na sila ng gospel, unti-unti na nakikita sa kanila yung fruit of the Holy Spirit, pero it doesn't mean natitigil na sila. Okay na, malago na ako eh. Hindi na ako kailangang dumaan sa ganyan. Sa pagpuputol at paglilinis, wala pong ganon. Wala pong ganon. At alam niyo po ba na sa journey of growth, dahil pinag-uusapan na lang din naman po natin ang paglagong espiritual, sa journey natin ng growth, masasaktan tayo muna. Ayan. Masasaktan ka muna. Aray ko. So, hindi niyo po ba napansin na kung gusto nyong lumago, mag-decide kayo, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tapos yung lahat ng mga situation sa buhay natin, parang prino-promote yung turning back. Kung ano-anong mga pinagdadaanan nating mga mahihirap na sitwasyon. Bakit kaya? Kasi sa ating spiritual journey sa growth, meron pong pagsasanay. Merong training, merong pruning. Makakaranas tayo ng pressure. Bakit? Para mas lalo tayong tumalas. Mas lalo tayong tumalino. Mas lalo tayong maging maparaan. Mas lalo tayong maging maabilidad. Na hindi tayo mamumuhay sa comfort lang. Dahil naranasan natin yung pressure, gagana yung ating survival instinct. Alam niyo yun? Pagka tayo masyadong complacent, kalmado tayo sa lahat ng pagkakataon na parang wala tayong inaasahan na darating na kahirapan, mas lalo tayong magugulantang eh. At mas lalo tayong malilito. Pero alam nyo ba yung mga taong may contingency plan at naiintindihan nila na hindi habang buhay sobrang yaman ko. Marunong sila mag-ipon. Di ba? Kapag ka ang tao nag-iisip in a practical way, sabihin na natin hindi pa biblical way, na meron talaga tayong pagdadaan ng hirap, ang gagawin natin, hahayaan natin yung sarili nating ma-train. Kasi alam natin, nakakailanganin natin yun para harapin yung darating na kahirapan. At kapag tayo naman ay dumaan sa hirap, hindi ibig sabihin nun na galit ang Diyos sa atin. Pinadadaan ako ng Diyos sa kahirapan, nalugi ako sa business ko, sa trabaho ko, natanggal ako. Sa school ko, bumagsak ako. Hindi lang naman ako nangopya eh. Kasi Kristiyano na ako, mas lalong bumaba yung grades ko. Meron akong mga kakilala, galit sa akin, kasi alive, Jesus is alive na daw ako eh. Galit sila. Parang nakaka-pressure. Parang ang hirap gumalaw. Para tayong pinupukpok at unti-unting binabasag sa loob. Di ba? At kung titingnan natin yung mga trainings, kadalasan boring. Kadalasan nakakaantok. Kapag tayo ay nagtre-training, tayo ay nag-aaral. Kadalasan, gusto ng mga tao makapagtapos ng pag-aaral. Sabi, anong pangarap mo makapagtapos po ng pag-aaral? Yung pag-aaral, tinapos na nila. Iba po ang finished sa stop. Alam niyo yun? Iba yung huminto ka dahil ayaw mo na, hindi yung tinapos mo dahil nakumpleto mo na. Maraming pinapagawa sa atin si Lord na minsan ini-stop natin kasi mahirap. Hindi natin tinatapos kasi nahihirapan tayo. Alam niyo po bang maraming benefit pag natapos yung goal? At maraming tao, nakatingin sila doon sa benefit nun.
Tingnan nyo, pagka tayo ay magtratrabaho, hindi pa tinatanong yung trabaho, sahod na yung tinatanong. Di ba, oh? Magtratrabaho ka, pag nagtrabaho ka, gagaling ka sa trabaho, tataas yung sweldo mo. Eh gusto nila na magtratrabaho sila, matutulog sila, pero mataas sweldo nila. Hanap sila ng way para makatulog dun sa gilid ng mga warehouse. Alam niyo yun? Example lang yon. Na may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag tayo ay nag-aaral, kagaya ngayon, inaantok na tayo. So, nandito pa po ba kayo? Amen! Ayon, gising na gising pa sila. Yan. Bakit nakakabagot aralin? Kasi matagal. Ang daming module. Kadalasan po kasi ng mga Pilipino na lang, wag na ho natin lahatin sa buong mundo. Mahilig tayo sa mga instant. Sino pong naniniwala doon? Ang Pilipino mahilig sa instant. Instant noodles. Sino dito ang favorite instant noodles? Kasi pagka niluto mo yung talaga, pansit, ang tagal ang daming halo. Lalagyan mo, bibili ka pa ng maraming mga rekado. Tapos lalagyan mo mga fishball, kikiam, biyon, lagyan mo ng bawang, ng sibuyas, bili ka na lang ng pansit canton. Hindi po yun hindi po yun in-advertise ko yung pansit canton. Pero kung gusto nila mag-sponsor, sa children na lang nila dalhin. No? So kapag ka naman po, tayo ay bumili, naluluto ka agad natin na mabilis, nakakain natin. Nasanay na ang Pilipino sa mga instant. Yung instant na cash. Sino dito yung nag-browse na? Yung paano yumaman na mabilis. Sa mga young adult na ayaw nang mahirapan kasi yung principle ng work smart na overuse eh. So gusto ko yumaman na sobrang bilis, parang instant, mayaman na ako. Kaya mga Pilipino na-scam. Mare, alam mo ba doon sa napasukan ko, may opportunity. Yung 5K mo, magiging 5K ko. Iba pala. Hindi, palalaguin niya daw. Hindi, di ba may mga ganon? Yung 5,000 mo, pag binigay mo doon sa organisasyon na yan, lalago yan. Kahit tulog ka. Pag nakapikit ka, wala kang pera. Pag nakadilat ka, wala na rin yung pera mo. So, nakita nyo, napakahilig ng mga Pilipino sa mga instant. Diba? Pagka nag-aral, gusto nila na kapag ka nakikinig sa teacher, para na-absorb nila lahat. So, kapag ka hindi nila naintindihan, ang may problema ay yung teacher. Kaka-bad trip naman yung teacher ko. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Laging ang gulo. Napapansin niyo ba yan sa mga kabataan? Laging may sinisisi. Kasi gusto nila lahat ng bagay ibibigay sa kanila ng instant. Dito naman ako titingin. Kasi parang lagi ako dito natingin eh. Parang gumagano na ako sila eh. Alam niyo yun? Pagka tayo ay nag-aaral, tas nag-uusap po ng ganito, tinuturuan mo tayo, hindi ka agad naiintindihan natin. Lahat ng detalye, hindi. Kailangan ho nating basahin ulit, aralin ng sarilinan. Personal na pag-aaral. Kaya nga ho, ini-encourage natin ang bawat isa na kapag kayo ay pumunta ng Sunday service, hindi nyo papabayaan na magbasa ng Bible sa inyong tahanan. Mamaya kasi yung sinasabi ko dito, inimbento ko lang. Hindi nyo alam, di ba? Binubola ko lang ho pala kayo dito. So, kailangan nyo hong aralin, i-check, i-test kung tama ba yung sinasabi ng mga nagpre-preach dito sa unahan. Tingnan nyo, mag-aral kayo ng sarili. Bakit? Kasi mas magiging ahead ang inyong iniisip kaysa doon sa mga taong nag-aaral, nakikinig lang, pero hindi nag-aaral ng sarili.
Kaya in-encourage na, sino ho dito na napakinggan niya na yung sinasabi ni Pastor na kailangan meron tayong personal devotion. At para hindi natin makalimutan, meron tayong mga makakasama. Magpapaalala sa atin na, uy, hindi ka nag-aaral ng sarili mo. Paano gagawin natin dyan? Paano lalago? Paano matututo lalo? Hindi naman nag-aaral. Kasi hindi instant na pagpasok natin sa church, ang bait ko na. Wala akong ganun. Sabi minsan ako nagtataka ako eh. Kasi di ba may mga magulang, ang galing, bilib na bilib sila sa mga church, imbis na bilib na sila kay Jesus. Sa church, bilib eh. Pag pinasok mo yan sa church na yan, paglabas niyan, ang bait niyan. Paglabas, nagmura. Aray ko. Pagkalabas, nagtaka yung magulang. Pinapunta ko yun dun sa church. Umattend yun dun, tapos mura pa rin. Ako pa minura. Sabi na magulang. Kunwari lang ko yan Alam niyo yun, hindi ganun nangyayari. Hindi na transform with an instant ang tao. Kailangan ng continuous na pagtutuwid, pagkokorek, pagpapaalala. Hindi nagsasawa. Kaya nga yung pastor, minsan nakakalbo eh. Kasi tuloy-tuloy magpaalala eh. Sabi, tumanda na ako sa kakapaalala sa'yo. Ganyan ka pa rin. Pero hindi sila nagsasawa. Bakit? Kasi ang goal nila makita yung transformation dun sa tao kapag yung tao nakaisip, mali pala yung ginagawa ko, kailangan kong ayusin. Kaya minsan masakit magsalita mga preacher eh. Kasi kapag sobrang inaalalayan yung hindi natututo eh. Sobrang sinusugarcoat yung mga kailangan nilang marinig. Okay lang yan. Tama yung ginagawa mo kahit mali. Kailangan natin minsan matauhan sa pamamagitan ng sakit. Naalala ko yung tatay ko. Mahilig po kasi ako mag-experiment. Ang experiment ko, kasi gusto ko maging scientist nun eh. Yung mga bulb, alam nyo yan, may mga bulb kasi na mga 220 volts. Kung familiar ho kayo sa electricity na concept. Ang 220 volts, kailangan mo isaksak sa 220 volts. 24 volts, 12 volts, 9 volts, kailangan mong isaksak sa kung ano yung required niyang voltage. Ngayon, ako, bida-bida. Gusto ko mag-experiment, meron nakalimutan, ilan nga humayon yung pinasabog kong bumbilya. So, ang dami kong pinasabog na bumbilya. Yung unang pumutok, di ako nadala. Hindi ako nadala kasi walang knowledge eh. Pinaputok ko yung isa, parang ang saya. Pero nung pangalawa, medyo natalsikan ako ng konti. Ang ginawa ko, nag-create ako ng shield. Pinasabog ko pa rin. Di ba may mga ganun mga Kristiyano? Alam ng mali, hihilutin pa, gagawin pa ng paraan. Baka ma-cover up ko pa ng shield. Baka maipagpatuloy ko pa. Kasi masaya to eh. Gusto ko ito eh. So ganun, tinuloy-tuloy ko. Naubos ko yung bombilya. Ngayon, uulitin ko pa yon kasi masaya. Hindi ko na inulit kasi tulog ako, hinataw ako ng tatay ko, nagising ako sa sakit. Yung panghataw, wire eh. Hindi kumpleto, yung bombilya may wire, pero tumama sa balat ko. Ang sakit nga lang. Na-realize ko yon, mali pala yung ginagawa ko. Hindi niyo ba napapansin? Hindi sa hindi mahal ng nanay o ng tatay ang kanilang anak, kaya nila pinapalo. Pinapalo nila para pag naramdaman nila yung masakit, hindi na nila ulitin ang mali. Nakita nyo, minsan nagtatampo yung mga kabataan, pinalo na naman ako ng nanay ko. Pinalo na naman ako ng tatay ko. Gumawa lang naman ako ng ice candy, bibenta ko, pinalo ko. Yun know pala, yung tubig na ginamit sa kanal. Kaya nagalit. Mali. Parang tama yung intensyon, pero mali yung proseso. Minsan, yun ang alam ng mga magulang.
Alam nila yung tamang proseso, yung anak ayaw nun. Ako lagi ako nasisermonan ho ng nanay ko nun, especially sa sa paghuhugas. Sa bahay ho kasi, noon, merong order ng paghuhugas. Di ba, Uma? Kailangan ito muna ang hugasan mo. Wag mong hugasan agad yung kaldero. Tama naman, no? Huhugasan nyo. Pero mali ang proseso. Alam yun ni Lord, yung process. Kaya ayaw niya yung lagi tayo nasa instant. Alam niyo ba na, idagdag ko lang, marami ngayon na mahilig sa instant gratification. Yung sasaya kagad sila. Alam niyo yun? At ito ay nakakalungkot na bagay. Medyo, ang kuta, lalaliman ko ng konti. No? Alam niyo ba na sa Pilipinas, nag-trivia na ako. Number 2 po tayo. Number 2, Tayo ay number 2 sa buong mundo na may pinakamataas ng rate na nagvi-visit ng mga porn site. Bakit? Kasi instant gratification yun eh. Alam niyo yun? Pagka ipinapakita ng mundo, mabilis lahat ng bagay. Makukuha mo kaagad, di ka na magpapakahirap. Di ba yun yung prinopromote ng mga pornographic materials? At yung Pilipinas ang nasa top 2 based sa statistic. At number 1 tayo sa may pinakamatagal na watching hours ng mga porn site na yan. Nakakalungkot, di ba? Pilipino. Isa sa makadiyos na bansa. Kristiyanong bansa. Ang isip napakalaswa. So, bakit ganon? Di ba? At alam niyo ba na pinaka nakakagulat na nalaman ko na ang may pinakamataas na percentage na nakababad doon, akala ko nung una, lalaki. Yun pala, babae. Kaya pala minsan, pag nag-uusap sila, bawal ka makihalubilo. Kasi ganun pala kalala yung mga pinag-uusapan nila sa loob ng circle nila. Di ba? So kung nakikita nyo, instant gratification yun eh. Parang hindi ka na manliligaw, di ka na mag-e-effort, okay na, magiging masaya. Kaya mataas ang rate ng premarital sex sa Pilipinas. Ang daming teenage pregnancy. Di ba? Kadalasan na magulang, hindi yung pinag-uusapan kasi nahihiya sila, parang tunog bastos pag kinorek ko to eh. Pero kung tutuusin, pag di natin sila kinorek, magiging bastos sila. At maraming mga nasisirang relationship dahil doon. Ibig sabihin, yung order na inilagay ng Diyos para sa maayos na marriage, nasisira. Kasi na-promote yun at hindi kinokorek, di tinutuligsa, hinahayaan lang, siguro okay lang yan. Di ba napapansin nyo sa Pilipinas, halos lahat ng mga palabas, mahalay, instant gratification. Alam nyo yun, di ba? Para nagkita lang sila, kasi number 1, US eh. Kung sa nagbibisit. Eto, pagka nakakakita kayo ng mga movie, sabihin natin, hindi pa ganon. Ang bilis lang. Parang, di ba, ilang oras lang naman yung movie. Ilang oras lang yung movie. Tapos, nagkakilala sila. Pagkakita nila, nag-uusap sila ng konti. Tapos, sila na. Sunod, iba na mga nandun. Instant talaga eh. Instant gratification. Kaya yung mga kabataan, ganun din gusto nila. Pag chinat ko, naka-reply ka 5, tayo na. Wala nang ano yan. Patumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Joke lang. Alam mo yun? Gusto natin na ma-enjoy yung fruit. Pero kapag masyado nating minadali,
Hindi pa siya hinog, mapakla. Pangit ang lasa. Hindi naman KJ ang Diyos. Ang KJ naman, Lord. Minsan may ganun nagsasabi. Gusto lang naman naming sumaya. 3 years old pa lang pala. 3 years old, gusto nang sumaya. Iba pa lang kasiyahan yung hinahanap. No? Gusto na agad mag-girlfriend, mag-boyfriend. Hindi pa tapos mag-aral. Kaya nag-i-struggle. Kasi may season lahat ng bagay. At ang season, nagpapatunay na merong process, merong order. At ang Diyos ay God of order. At kung tayo ay nasa Diyos, magpapasakop tayo sa order. Magpapasakop tayo doon sa process. Hindi natin i-alter yung season dahil lang gusto natin. Hinahayaan natin yung season na tumakbo at nagtitiwala tayo sa Diyos dahil alam natin na ang dulo nun masaya. Alam natin na maganda yung kahihinatnan. Minsan yung iba ayaw mag-review. Umaasa sa Diyos na papasa bukas pag nag-exam. Hindi nag-review. Yun kasi ginawa. Nagbabad sa cellphone kung ano-anong pinanood. Naglaro. Di ba? So may season lahat. Pagka ikaw ay pinanganak na baby, ikaw ay baby. Hindi pwede makipag-date. Exaggerated naman yung date na baby. Pababawin na natin. So, kung ikaw ay baby, nasa poder ka ho ng magulang mo. Habang lumalaki ka, sinusunod do natin ang magulang natin. Nag-aaral tayo, sinusunod na natin ang ating mga teachers. Magkakaroon tayo ng mentors, sinusunod natin. So, kapag tayo ay pinag-aaral, mag-aaral tayo. Huwag tayong magsa-sidestep. O mag-i-skip dun sa next stage. Kasi darating yun. Alam niyo yun? Darating yun. Kung mga kabataan na excited masyado na magkaasawa, kapag medyo nagkaedad-edad na kayo, tapos natiis nyo, yung hinahanapan na kayo ng asawa. Kasi alam na nila yung season nyo, ayun na. Hindi naman siya pinagbabawal. Hindi rin siya binibitin. Gusto lang kayo ng mga nagmamalasakit sa inyo na ilagay kayo doon sa appropriate, doon sa sakto, doon sa tamang timing. Kasi kung nari lang kunwari lang, baka maniwala ako kayo bigla eh. So kunwari lang, nag-girlfriend ako 3. Joke lang. Tapos, nag-aaral ako, tapos magtatrabaho ako, sakit sa ulo nun, sasabay-sabayin ko yun. Imbis na magaan, nagiging mas lalong mahirap. Meron kasing tamang bigat lang. Yung tamang sakit lang. Pero meron talagang sobrang masakit, sobrang mabigat, sobrang mahirap kasi tayo nagdadagdag. Hindi yun dahil sa season natin na kailangan nating ma-prune, ma-train, maputulan, kundi dahil nagkaroon tayo ng napakaraming mistake, mga decision na hindi natin inisip, mga impulsive decision, na inuna natin ang ating puso kaysa nag-isip, na inuna natin tingnan kaysa gamitin ang ating pananampalataya, na inuna natin gawin kaysa magtanong. Meron akong boss dati, ang sabi niya, libre magtanong, mahal magkamali. Mabilis masyado, kung matusok daw, malalim. Mas masakit yon. So, nandyan pa po ba kayo? Amen. So, salamat na lang sa Diyos dahil tayong mga anak niya, hindi niya pinababayaan na maluto yung utak natin sa instant gratification. Na dapat yung instant noodle yung niluluto natin. Nilulugaw pala yung utak natin. Gamit ng mga instant gratification na yan. At kadalasan, ang ginagawa ng Diyos, ganito. Dinidelay niya tayo sa ilang mga kagustuhan natin. Pinatatagal na yung mga bagay minsan para matuto tayong magtiwala sa Kanya
habang naghahantay tayo. Lord, gusto ko nang yumaman. Hindi pa eh. May kailangan pa. Sino dito yung, nakakilala kay David? Si David, bata pa lang siya, sinabihan na siya ng Diyos na, ikaw, David, ang magiging susunod na hari. Pero bata pa siya, pastol pa siya, ng mga tupa. Hindi siya kagad tumalon na hari agad. Naging muna siyang warrior. At dun sa pagiging warrior niya, akala niya magiging smooth ang lahat. Yung hari na dapat sumusuporta sa kanya dahil siya ay alagad ng Diyos din, galit sa kanya. Hinanting siya, pinapapatay siya ngayon. Kung sa side ni David, iisipin ko, totoo ba yung sinasabi ng Diyos? Ako yung magiging sunod na hari. Ipinapapatay nga ako ng hari. That's the process. Hindi niyo ba nararanasan yun? Sabi ng Lord, pagpapalain niya kayo. Tapos bigla tayo mapapaisip, totoo kaya yung sinasabi ng Lord, pagpapalain tayo? Biglang nagkaroon ng mga emergencies. Yung ipon natin, bigla nating nalabas. Tapos bigla pang nawalan ng trabaho. Hindi niyo ba napapansin may ganon? Pagpapalain tayo, magiging masaya tayo. Pero bakit ganon? It is just a process. Dadaan lang ho tayo doon. Bakit? Kasi pag dinaanan ho natin yon, mas ma-appreciate natin kung ano yung makukuha natin in return ng pagtitiis. Di ba mas masaya kapag ka pinaghihirapan natin, tas nakuha natin? Hindi yung kinopya lang natin sa iba. Di ba? Hinahayaan niya na tumagal para matuto tayong umasa sa Kanya. At, siyempre, pagka may inaasahan tayo, meron tayong expectation, sabi nga nila, eventually, masasaktan ka talaga. Sabi ng kausap mo, okay, magsisimba tayo, 8:30. Sige, 8:30 ako pupunta. Dumating 9. Di ba? Ang sakit sa kalooban. Kasi may inaasahan. Pero alam nyo ba, na okay nang umasa sa alam mong panalo ka. Masaktan ka man, panalo ka pa rin. Ganun ho pala yun. Kaysa naman umasa tayo doon sa wala tayong panalo. Di ba? Chinat ka lang ng konti. Tinanong ka lang, nakaong ka na? Ewan ko kung alam niyo yun. Sa kumain ka na. Kumain ka na. May something na concern. Lagi tayong naalala. Parang ang bait sa atin. Umasa na tayo. Nag-assume na. Kaya mas masakit. Diba? Pero kung aasa tayo kay Jesus, hindi niya tayo sasaktan. Pero kasi siya sinasaktan eh. So kung kaisa natin si Jesus, mas asaktan din tayo. Pero hindi galing sa Kanya. Na-gets ba natin? So, minsan, masakit na i-correct. Yun yung paglilinis. Masakit ang pagpuputol. Yung kagustuhan natin na instant, pinuputol ng Diyos. Gusto niyang sirain yung ganyang concept sa isip natin. Mapalitan ng tamang pagtitiwala, tamang pag-asa, hindi sa kung kani-kanino tayong umaasa, giginhawa ang buhay ko sa politiko na yan kasi hindi ang kurakot, hindi totoo yan. Hindi po totoo yan. Ang Diyos, dinidisiplina tayo. Pinapalo rin tayo. Masakit. May mga kinakatop sa atin, yung mga friends natin dati na akala natin okay lang. Kasi kapag kaniyaya tayo, lagi tayo nililibre ng GSM Blue.
Yung mga ganon, na mahilig silang magyaya, party-party, na minsan nakakalimutan nila na kapag ka sila ay nagiinom ng madami, nawawala sila sa katinuan. Alam niyo ho ba na ang alak, pagka ininom natin, pag ininom ho natin yung small amount, beneficial. Kasi di ba ang alcohol, panglinis ng sugat, disinfect. Parang naneutralize niya yung dapat i-neutralize. Pero kapag sumobra, kasi nilagyan ng baso, alam mo pre, may problema ako. Yun yung start nun eh. May problema ako, kaya masaya. Pagka sumobra yung intake natin, hindi na kayang salain ng liver. Pag hindi na kayang salain ng liver, hahalo na yon sa ating bloodstream. Dadaan yan sa kidney natin, dadaan yan sa puso natin, at aakyat sa utak. Pag umakyat sa utak, yung mga neurons ng ating utak magmamalfunction. Yung cognitive ability ng ating utak nadidepreciate, nababawasan. Imbis na nag-iisip tayo ng tama, yung mga hindi natin dapat sabihin kasi mapapahiya tayo, sinasabi na tuloy natin. Nakakita niyo na ho kayo na pag nagmaoy, lahat na lang sinasabi. Meron na ako yung nakita. Lahat ng lihim, binubunyag. May ganun. Na ang sabi nila, kapag ka itong tao na to, kausap mo, tahimik naman. Pero kapag ka nakainom, nagwa-wild. Merong iba umiihi sa umiihi sa kalsada. Pero professional sila. Yung iba, doktor, abogado, nagwawala sa kalsada. Na dapat controlled nila ang sarili nila. Pero dahil nga doon sa excessive use, na abuse, nagkaroon ng mali at pangit na epekto. Nakukuha niyo kung bakit pinipigilan tayo ni Lord na maglasing? Ang dali lang naman intindihin eh. Mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong masira. Yung reputation natin, yung unang nasisira, pag nakikita ng iba na kung ano-anong ginagawa nating kabaliwan pag nalalasing. May mga kinakat sa atin na kailangan nating tanggapin. Masasaktan ho talaga tayo. Pangalawa, kapag tayo ay nasaktan, matututo tayo mula sa sakit. Pag napalo tayo, alam nating masama yun, mapapahamak tayo, titigil na tayo. Di ba natututo tayo? Yun po yun eh. Nagiging tayong mas maalam na ito, pag tinuloy ko, mapapahamak to. Nagkakaroon tayo ng kagustuhan na aralin ang buhay. Dahil nasasaktan tayo. Yung mga, sabi nila, kapag ka ang isa daw tao na broken-hearted, minsan nagkakaroon ng glow up kalaunan. Biglang may nakarelate Rinig na rinig ko dito. Yung bigla silang nag-i-invest. Yung dati hindi sila nag-i-invest sa sarili nila to develop themselves. Pero bigla silang nag-i-invest kasi nga nasaktan sila. After nilang masaktan, nag-aaral na sila ng skills. Pumapasok na sila sa college. Sabi ba naman kasi nung nililigawan niya, bakit kita sasagutin? Wala kang pangarap. Aray ko. Aray ko. So, nagkapangarap siya. Bakit kita sasagutin? Ang tamad-tamad mo. Aray ko. Nagsipag ngayon. Natututo ang tao pag nasasaktan. Kapag ka may preaching, nasaktan tayo, aray ko. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. It's either tanggapin mo yung correction or kagalitan nyo yung nagpre-preach. Alam nyo, may ganun eh.
Pagka minsan masakit yung sinasabi ng preacher, ang sama naman yan. May ganon. Meron naman, thank you Lord, kasi ngayon pa lang nalaman ko na. Na mali pala yung kailangan kong mag-adjust. At sunod, tayo ay nawala. Ayun. Lalakas mula sa sakit. Di ba? Lalakas mula sakit. Madidevelop, di ba sa atin yung antibodies? Sino nakakaalam ng antibodies? Nung nagkaroon ng COVID-19, merong mga doktor nagpapaliwanag na yung vaccine, sakit yan. Tama ho ba? Yung vaccine, mahinang sakit yan. Na inilagay doon sa injection, tas inilagay sa atin. Di ba? Ang lakas ng trip nila. Ayaw nating magkasakit, pero tinurukan tayo ng sakit. Ang labo. Pero mahinang klase ng sakit. Para yung bearable, yung kaya ng katawan nating i-handle. Kasi yung katawan natin may tinatawag na immune system, nagre-create ng ating katawan ng mga antibodies. Yan yung pumapatay ng, kumukontra ng mga viruses na pumapasok sa ating katawan. Kaya niya ng labanan yun. Kasi identified niya na ito ay threat sa katawan. Maraming mga Kristiyano, hindi nila ma-identify yung threat sa buhay nila. Walang na-develop na antibodies. Liban na lang na natutunan nila yung sakit. Naranasan nila yung sakit. May madidevelop na antibodies. Ano yung mga antibodies na yon? Di ba antibodies? Anti-rupok. hindi na siya marupok. Na kapag binigyan ng flowers, napol na agad. Anti-scam. Madidevelop sa kanya yun eh. Anti-hambog. Alam niyo yan? Anti-hambog. Pag tayo nasaktan, lalo na ng mga bata sa atin, na tayo kunwari, mga magulang, mas matanda na, mas maalam na sa kanila, tas bigla tayong sinabihan ng mga mas maliliit sa atin, parang ang sakit tanggapin eh. Alam mo kuya, lagi kang late. Aray ko. Bata yan nagsabi. Wala siyang intensyon manakit, pero ang sakit. Bata nagsabi. Parang ang daling ilagay sa sitwasyon na tayo magsabi sa bata, huwag kang late ha. Okay lang. Kapag tayo na late, parang ang sakit mo naman magsalita. Kanino ka bang anak? Di ba? Kapag tayo nasaktan, kahit ng bata na yon, iiwasan natin na isipin na higit tayo sa kaysa sa iba. Alam niyo yun? Ibababa natin yung ating sarili at matututo tayong makinig. Matututo tayo na yung mga dati nating natutunan na mali pala, kailangan nating tanggalin. Sinabi na yung mga rebulto nyo sa bahay nyo, tanggalin nyo na. Ay hindi, kinamulatan na namin tong rebultong to, di namin to tatanggalin. Tinuro ng mas bata, ayaw niya maniwala, ibig sabihin, ma-pride yun. Kasi gusto niyang i-insist yung kanyang sarili na siya yung tama kahit mali na. Alam niyo kadalasan tampo ng mga anak? Ganto, madali lang naman ang tampo ng mga anak. Bakit pag si mama at papa nagkamali, inutos nila, di naman nila ginagawa, okay lang. Pag ako, bawal. Bawal. Sinasabihan ako. Kaya ang hirap i-build ng relationship pag ganun eh. Yung tatay or yung nanay, hindi sila marespeto ng kanilang mga anak kasi mismong sinasabi nila, hindi nila ginagawa. Aray ko. Kailangan pala balance. Tas pagka kinorek tayo ng mga dahil kailangan nating matauhan, anak, salamat sa'yo. Pinaalala mo sa akin, sige, gagawin ko.
Parang konti na lang ata yung marunong mag-sorry ng mga magulang sa panahon ngayon. Kahit mga boss, parang hindi na rin sila nagsusorry kahit sila mali. Practicein natin yan, mag-sorry. Kasi anti-hambog yun. Magiging tunay ang pag-ibig natin kapag natutunan natin ang sakit. Sa totoo lang, kapag alam nyo kung ano yung pinagdadaanan ng tao na sakit, kung kayo na-experience nyo yon beforehand, yung tao, bibigyan nyo ng pagkakataon na pakinggan. Bibigyan nyo siya ng pagkakataon na matulungan, imbes na i-judge nyo. Ganun yun. Saka madidevelop sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Ito yon. Kapag tayo ay may pagmamahal, madali na tayong masihan sa Diyos, hindi na tayo may scam. Hindi ka na masasangkot sa gulo kasi marunong ka ng magpasensya. At magiging mapayapa na ang kalooban nyo. Kasi pagka laging magulo, hindi ka payapa. Hindi ka rin magmamadali. Dahil natuto na tayong maghintay. Makikitungo na tayo ng mabuti sa kapwa dahil naranasan nating masaktan. At kukontrolin na natin ang ating sarili para maging mahinahon. At dahil natuto na tayo, lahat ng bunga ng Espiritu na didevelop sa atin. Nakita nyo yan? Yung sakit, hindi masama. Kahit tayo'y namatayan, na mahal sa buhay, kahit tayo ay nalugi sa negosyo, trinaydor ng ating kaibigan, o naman ang nangyayari sa atin na mga masasakit na bagay, minsan tool yan para tulungan tayo na lumago. So, salamat sa Diyos dahil tiniis nyo. At alam ko naman na etong message na to, hindi lang para dito, para talaga sa lahat. Hindi lang sa JCOD. Kaya i-share din natin to sa iba. Aray ko. So, I hope meron tayo natutunan. At pagpasalamat natin sa Diyos na kahit dumadanas tayo ng mga kahirapan, kasama pa rin natin siya. Let us pray. Aming Panginoon, maraming salamat po dahil sa kabila ng mga sakit, pighati, mga kalungkutan na aming pinagdadaanan, nandiyan ka po upang kami ay lalayan, tulungan, at lahat ng mga bagay na pinagdadaanan po namin ay isinasalansa mo, isinasaayos mo po at ginagamit mo upang kami po ay mapabuti. Salamat po sa iyong pagtuturo, sa iyong pong pagtutuwid. Inaasahan po namin na patuloy ka pong magpapahayag ng mga bagay na kailangan po naming malaman. Ingatan mo po ang lahat ng naririto, lalong-lalo na po ang iyong salita na itinanim mo po sa kanilang puso. Huwag nawa po itong maagaw ng kaaway at ito po ay tumimo, lumago, yumabong at magbunga. Ikaw na pong bahala sa kanila at ikaw na pong patuloy na magpaalala ng mga bagay na ito. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.